Hello, kumusta mga kababayan? Welcome back sa ating vlog. For today's video, ang pag-uusapan natin ay kung madali lang ba makahanap ng trabaho at madali lang ba lumipat sa ibang European country mula dito sa Poland. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, doon sa mga bago pa lang sa ating vlog ay huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. And patap na rin ng bell button para lagi kayong updated sa mga susunod pang video. At ganoon din sa ating Facebook account, huwag niyong kakalimutan na mag-follow and pa-like and share na rin para sa iba pa nating mga kababayan. Huwag kang aalis at panoorin mo itong video na ito hanggang dulo. Alright, umpisa na natin. So yun nga mga kababayan, ang topic natin sa video ito ay kung madali lang ba lumipat sa ibang European country kung ikaw ay manggagaling dito sa Poland. Ang isi-share ko lang po ay yung mga manggagaling dito sa Poland dahil nandito naman po tayo sa Poland. Kaya yun lang po ang ating yun lang po yung abot ng ating topic sa ngayon. Okay, so yun nga. Diretsahang usapan, no mga kababayan. Kung ikaw ay galing dito sa Poland, assuming na meron kang valid visa or valid TRC, ay napakadali lang po na lumipat sa ibang European country. Okay? Ang pinag-usapan natin dito, ang unang pinag-usapan natin dito ay kung madali lang ba lumipat sa ibang European country. Kaya yun, kung meron ka ng visa o kung meron ka pang valid visa at saka meron kang TRC, ay talaga namang napakadali lang lumipat sa ibang European country. Like pupunta ka ng Spain, Italy, so walang problema sa ganun. Okay. But remind ko lang doon sa mga expired na yung visa, no? At saka yung mga pa-expired na like 1 month na lang yung validity ng kanilang visa, ay medyo tagilid tayo dyan. Kasi once na naharang kayo sa airport or naharang kayo sa immigration sa border, naharang kayo ng border guard, ay medyo napaka-komplikado po. Sa madalit sabi, hindi naman kayo basta-basta makukulong, no? Or hindi naman kayo basta-basta ma-deport, but yung pinaka possible worst scenario na mangyayari ay pababalikin kayo dito sa Poland. At maaaring mag-cause po sa inyo ng problema yan sa ibang bagay. Worst case scenario, siguro pwede kayong maban dito sa Poland or either mahirapan kayo makakuha ng TRC kapag naharang kayo. Pero mostly naman sa awa ng Diyos doon sa mga kababayan natin na yun, na naharang ganyan at nakitang pa-expired na yung visa, ay pinapabalik lang dito sa Poland. Dahil nga, so kapag pa-expired na yung visa mo ay halos hindi ka na rin allowed na hindi ka na rin allowed na mag-travel pa sa ibang European country, lalo na kung mga 1 month validity na lang yung inyong visa. Ganon din po sa case ng TRC. Kung may 1 month validity na lang kayo sa TRC, so maaaring ganon din yung mangyari. But kung siguro mga 5 months and above po yung validity ng inyong visa, ay pwede pa kayo mag-travel sa ibang European country. At wala pong magiging problema dyan. Pero ito mga kababayan, advice ko lang, no? Siyempre kung magta-travel tayo mula dito sa Poland papuntang sa ibang European country, ay mas maganda kung wala kayong wala kayong ganong karaming damit or bit na mga gamit. Okay? So mas maganda kung ganon. Kaya kung nagbabalak kayo pumunta ng ibang European country mula dito sa Poland, ay siguro wag na kayong magbibili ng sobrang daming gamit. Okay? So yung tips and idea lang naman yun based sa mga na-receive na information galing sa mga kaibigan natin dito sa Poland na nagpunta ng ibang European country.
Pangalawang pag-uusapan natin ay kung madali lang ba makahanap ng trabaho kapag tumawid kayo sa ibang European country. Kanina ay pinag-usapan natin kung madali lang pumunta, but doon sa pagpunta natin sa ibang European country, yun kasi pwede nating sabihin na for vacation lang yung pagpunta natin doon. For vacation lang ang natin doon, and mag-stay lang kayo ng within 3 months doon, din babalik agad kayo sa Poland. Pwede namang ganun ang sabihin nyo kung sakaling may magtatanong sa inyo ganyan. But kapag magtatrabaho naman po tayo doon sa ibang European country, ay masasabi kong medyo challenging din. Hindi siya ganun kadali. Alam niyo kung bakit? Kasi unang-una, yung visa na hawak nyo o yung TRC na hawak nyo is valid for work dito lang sa Poland. Sa madalit sabi, kung pupunta kayo sa ibang European country, pagdating nyo doon, kung magtatrabaho kayo sa ibang European country, so kailangan nyo na magkaroon muna ng legal documents para makapagtrabaho kayo doon. Like for example, pupunta kayo ng Spain. Kailangan nyo muna magkaroon ng documents, ng mga legal documents, ganyan, para hindi kayo mahirapan na magtrabaho doon. Yung iba nating mga kababayan ay tumatawid na kaagad, diretso, kahit wala pa silang employer sa Spain. Okay? So, ganito naman ang pwedeng mangyari sa inyo kapag ginawa nyo po yun. Pagdating nyo doon, so ang maaring maging trabaho nyo muna, like for example nga kung sa Spain kayo pupunta, ay nasa bahay or yung mga mabababang klase ng trabaho. What I mean, hindi ko sinasabi na mababa, hindi ko sinasabi na pangit na trabaho or something like that. Kasi marangal na trabaho naman po yung ginagawa natin. But, ang ibig ko sabihin ay huwag ka muna mag-expect ng malaking kita sa umpisa, kasi dun sa Spain, kapag wala kang papel, syempre nandun na po yung posibilidad na babarating ka ng amo mo or ng inyong employer sa sweldo. Wala kang choice kasi wala ka pang papel. But ang good thing, kung matyaga po tayo at hindi naman tayo maarte sa trabaho, sa Spain after 2 years po ay pwede ka nang magkaroon ng papel. Kung consistent ka magtatrabaho sa Spain within 2 years, ay pwede ka na magkaroon ng papel. Yun po yung good news para sa ating mga kababayan. Then after 2 years na pagtatrabaho, like nagtrabaho ka muna sa bahay, ay pwede ka nang mamili ng trabaho na gusto mong pasukan na nakabase doon sa skill mo, o kung skilled worker ka, ganyan. Like for example, dati kang waiter or welder, ganyan, so pwede, or driver, so pwede ka nang mag-apply sa mga ganong klaseng trabaho. Okay, malinaw po ba yon? Pero gusto ko lang ipaalala sa inyo na yun nga, ang paghahanap ng trabaho sa ibang European country, kung ang inyong visa ay para dito sa Poland, ay hindi ganon kadali. Kaya advice ko po para sa ating mga kababayan na nagbabalak na pumunta sa mga ibang European country, ay dapat makahanap muna kayo ng employer bago pumunta doon. Kasi sa mga balibalita ko, yung ibang mga kababayan natin na naglakas loob na pumunta kaagad doon sa ibang mga European country ay nahirapan sa trabaho. Kasi kabilang na doon sa mga posibilidad na mangyari sa inyo ay wala kayong permanenteng trabaho, mga part-time job lang yung mapapasukan nyo, at yung iba naman matagal bago makahanap ng trabaho, like umabot muna ng mga 2 months, ganyan, or minsan nga yung iba umabot pa doon ng 3 months bago nakapasok sa trabaho, dahil nga wala pa po tayong papel para magtrabaho doon sa mga lugar na yon. Kaya yun nga, kaya sinasabi ko sa inyo na mas maganda, lahat ng mga hakbang natin ay dapat pinag-iisipan, pinagpaplanuhan, at hindi po tayo basta-basta susunggab. Advantage po sa atin, advantage po sa inyo mga kababayan kung meron kayong makakilala doon sa lugar na yon na pwedeng tumulong sa inyo. But kahit pa ganon,
siguraduhin pa rin natin na talagang sureball na meron tayong employer pagdating doon. Para consistent po, para tuloy-tuloy po yung income natin, dahil lalo na kung may mga pamilya tayo sa Pinas na sinusuportahan, ay hindi po pwede yung ganong style. So kailangan po sigurado yung mga hakbang na gagawin natin sa buhay. Okay? But ang kagandahan naman, kung halimbawa lumabas ka ng dito sa Poland at may TRC ka na, then dumating yung time na nanawa ka na sa buhay mo doon dahil nga wala kang permanenteng trabaho. As long as valid pa yung visa mo dito sa Poland, like valid pa yung TRC mo, pwede ka pang bumalik at mag-apply ulit ng trabaho dito. Okay? So, ganun po yung mga possible scenario. But, disclaimer lamang po, itong mga sinasabi ko sa inyo is based lang po doon sa mga experience ng ating mga kababayan dito sa Poland na dati kong mga kasama dito sa Poland, ganyan, na dati nating kaibigan dito sa Poland na pumunta sa ibang lugar, at ganoon din sa ibang mga kakilala natin sa ibang European country na bumalik dito sa Poland dahil nga bumalik dito sa Poland para ulit magtrabaho. Okay, so ano pa ba? Ganito na lang, siguro kung may mga katanungan pa kayo, huwag kayong mahihiyang mag-comment. Comment nyo lang. At doon po sa ating Facebook account nga pala, huwag po kayo PM sa akin, huwag po kayo mag-direct message. Mag-comment na lang po kayo kasi sasagutin naman po natin yung mga comment nyo sa abot ng ating makakaya. Kasi kapag sa direct sa PM po, minsan hindi ko po mababasa kaagad yon dahil automatic na pupunta po siya doon sa sa spam, ganyan. Okay? So, kung meron kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba ng video na ito at sasagutin po natin yan. At kung meron din po kayong mga topic na gustong mapag-usapan natin sa mga susunod na video, ay mag-suggest lang po kayo, wag po kayo mahihiya. Hanggang dito na lang muna ang ating video at sana ay nakatulong po sa inyo itong video na to, nakapagbigay ng mga idea at impormasyon, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na papunta pa lang dito. Maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat. See you in my next video.